Our topic for today is basic vapor compression refrigeration systems. So we have already discussed the introduction to refrigeration systems, pressure, acceleration, heat, work, energy, and power. And also we have also discussed refrigerants. And now the third topic here is the basic vapor compression refrigeration system. And there are subtopics: cycle with heat exchanger and actual vapor compression cycle. But for this lesson, we will be just taking up the basic vapor compression refrigeration systems. So the vapor compression refrigeration cycle is the cycle used in determining the work, the heat added at the evaporator, and the other properties of refrigerants. Ito class ang schematic diagram niya. Meron tayong compressor. So paglabas sa compressor nung refrigerant, so ang tumatakbo dyan ay refrigerant, ito may arrow. So pagdating dito sa condenser, ito yung, kung baga sa refrigerator, ito yung mainit sa likod ng ref nyo. Yun ang tinatawag na condenser. Ito yung compressor naman, ito yung umuugong sa ilalim ng ref nyo. Iko-compress niya yung vapor refrigerant, tatakbo siya sa condenser. Then yung vapor ay magka-condense dito sa condenser. Lalabas siya ng liquid, saturated liquid. Tapos papasok siya sa expansion valve. Mamaya papakita ko sa inyo yung kung anong expansion valve. Then pupunta siya sa evaporator. Dito sa evaporator, ito yung lugar kung saan lumalamig. Ang nag-evaporate dyan, kaya tinawag yung evaporator, ang nag-evaporate dyan yung refrigerant. Tulad din itong condenser, ang nagko-condense din dyan yung refrigerant, kaya tinawag yun na condenser. Then lalabas yan dito sa evaporator, galing sa expansion valve, saturated vapor. Then papasok uli siya sa compressor. So yan ang cycle dito. 4 lang ang major components niyan: compressor, to condenser, expansion valve, evaporator. Tatandaan nyo yung mga type of vapor and liquids na lumalabas. Dito, superheated vapor yan, pero high pressure yan. Dito sa banda dito. Okay, high pressure. So dito ay high pressure siya. High pressure. Kasi galing pa lang siya sa compressor. So hanggang dito sa condenser, high pressure siya. Dito din high pressure pa rin siya. So maglo-low pressure lang yan dito sa pag lumabas na sa expansion valve. Dito ay low pressure na siya. So low pressure saturated liquid, tapos may evaporate, low pressure saturated vapor. So yung high side ay mula dito sa compressor bago pumasok sa expansion valve, tapos yung tinatawag na low side or low pressure side ay from pagkalabas sa expansion valve bago naman pumasok sa compressor. Kaya tapos pagpasok niya sa compressor, mag-high pressure ulit siya. Sa right side, makikita nyo itong pH diagram. So ito yung pinag-aralan natin dun sa refrigerants. Yung topic ng refrigerants, di ba? Meron tayo dun pH diagram, pH chart. So this is your saturated line. From the top to the left side is saturated liquid, and to the other side from the top is the saturated vapor. And all other properties, kung ano man ang nasa loob nito, ay pinaghalo yan na liquid and vapor. So makikita nyo dito sa pH diagram ay we had 4 points. Meron lang tayong 4 na particular points. This is point 1, point 2, point 3, and point 4. So yung 1 and 2 dyan, 1 to 2 is the compression cycle. So halos dito yan sa bago pumasok sa compressor at paglabas niya. At since isentropic compression yan, that is constant entropy dito sa compressor. So this is your isentropic line, di ba? Kung magre-review kayo dun sa refrigerant, sa second topic natin, yung refrigerants, makikita nyo yung constant entropy line doon na pag ganon. So 1 to 2 is isentropic compression. Then paglabas niya dito, papasok siya sa condenser. Ang property niya uli ay 2. So kung dito ay 2 pa rin siya, itong number 2 ito, yung property na number 2, mula yan dito hanggang dyan, hindi na siya nagbabago. Ina-assume niya na wala siyang pagbabago paglabas at bago pumasok sa
condenser. So, pagpasok niya sa condenser ay magkakaroon siya ng condensation process 2 to 3. Okay. From vapor, superheated vapor, lalabas siya dyan ng saturated liquid. Makikita nyo naman yan dito sa graph, di ba? Di ba ito ay superheated at this point. So, tatakbo siya hanggang mapunta siya sa saturated liquid line. So, yun ang paglabas niya dito. So, dito ay saturated liquid, ma-expand siya, di ba? Pagpasok dito, from 3 to 4, mag-expand siya. So, makikita nyo dito sa pH chart. So, makikita nyo dito sa pH chart, 3 to 4 expansion. Kasi yung P3, di ba, mataas yung pressure. Ang 4 ay nagbaba yung pressure. So, this is expansion. At constant enthalpy. Bakit masasabing constant enthalpy? Kasi yung enthalpy line natin dito, di ba? So, pag vertical yan dyan, ang ibig sabihin yan ay constant enthalpy. Okay. Ito naman ay constant pressure. 2 to 3, constant pressure. 3 to 4 is constant enthalpy. And 4 to 1, sa evaporation, ay constant pressure pa rin siya. Dito sa evaporator, 4 to 1. So, yan ang cycle. Ito yung schematic diagram. At ito naman yung pH diagram. Ito yung importante sa atin. Okay. Although itong schematic ay importante rin yan during the solution kasi makikita mo din yan kung saan nagpo-flow yung refrigerant. Pero sa pH, nandito nababasa yung mga properties. Ano yung mga properties? Enthalpy, specific volume, entropy. So makikita nyo dito sa ibaba, isinulat ko yung processes. So makikita nyo 1 to 2, isentropic at isentropic compression, S is equal to C. 2 to 3 is condensation, P is equal to C or pressure is equal to constant, and 3 to 4 is the throttling process. Pag sinabi natin throttling process, expansion yan. Expansion. Throttling means expansion. So number 4 to 1 is the evaporation or at P is equal to constant. Makikita naman yan sa graph, di ba? Constant pressure, ganyan, straight line, horizontal. Straight line, horizontal. Constant enthalpy is 3 to 4, straight line, vertical. At ito namang isa, compression din yan, kailang constant entropy yan. Kung nandun sa pH chart nyo, ganyan ang forma ng constant entropy. So, ito yung mga basic refrigerator parts. So, para ma-explain ko sa inyo yung iba't ibang type. So, yung compressor nandito, di ba? Katulad yan, yung picture na yan, yung makikita nyo sa refrigerator. Compressor yan. Maliliit lang yan kasi pang refrigerator. Tapos, yun namang condenser, yung parang ganito. Makikita nyo yan sa rep, yung mga lumang rep, nasa likod yan. At pag hinawakan mo yan, habang tumatakbo ay mainit yan. Mainit yan. Nag-release yan dyan ng heat. Kasi galing yan dito sa compressor yung heat niya at dito sa evaporator. So again, yung expansion device ito, hindi makikita yan sa labas, pero kung minsan nasa ilalim yan ng refrigerator. Para siyang yung naka-curl na maliit na tubo. Nakakabit siya sa filter dryer. Okay. Sa malalaking refrigeration system, expansion valve ang tawag dito. Valve talaga siya, hindi siya capillary tube. Ang capillary tube nandun yan sa mga maliliit na refrigeration system like yung nakikita nyo sa air conditioning at saka sa refrigerator. Ito naman yung evaporator. Makikita nyo yan dun sa itaas yung ginagawa ng yellow. Pag nakakita kayo ng mga parang yan, parang mga ugat, dyan dumadalo yung mga refrigerant. Tingnan nyo dito. So, kaya wag nyong tutusukin yan kasi pag natusok nyo yan ay at nabutas yan, lalo dun sa lalagyan ng yellow, pag nabutas yan, dyan lalabas yung refrigerant at mauubos yung refrigerant nyo, masisira yung system nyo, kakailanganan nyo mag-repair. So ito yon uli, okay, pares lang yan doon, diba? Yung, kung sa air conditioner, ganito naman ang setup niya ng aircon, ito yung compressor, pupunta siya sa condenser. Ano yung condenser na yan? Ito naman yung mainit sa likod ng air conditioning nyo. May fan yan. Ito yung fan. Okay, may motor yung fan. So pagkatapos sa condenser, lalabas yung refrigerant, pupunta sa dryer uli, din dun sa capillary tube or expansion device.
Then pupunta uli sa evaporator. Okay, ito naman yung malamig kung saan siya, ito yung may malamig sa harap ng air conditioning na dumadaan naman dyan yung hangin papunta sa room. Ito ang hangin dito ay papunta sa labas ito. Ito ang hangin dito ay papunta sa loob ng room mo para lumabig. Then after that, bubalik siya dito sa accumulator, yung accumulation niya ng mga liquid pa rin kung makalampas dito, kasi dapat paglabas niya sa evaporator, ang refrigerant dyan dapat ay vapor, wala dapat na liquid, kasi masisira ang compressor pag may pumasok dyan na liquid refrigerant. So dapat ini-accumulate yan dito sa accumulator. So yun guys, yung capillary tube usually maliit yan, ganito. Yung sa iba kasi ay naka-coil yan. So maliit yan para paglabas niya dito, lalabas siya dito. Yung kasing maliit, guys, ang liquid, pag pumasok yan sa maliit, yung liit niya at bigla siyang lalaki dito, yan nagkukos sa kanya ng low pressure. Pagdating dito, low pressure yan. Dito, high pressure yan. Pero, pagdating niya dito, kasi masikip yung daanan, parang traffic yan eh. Di ba, pag maliit ang kalsada, maraming traffic, maraming sakyan. Pero paglabas yan dun sa dulo, kung saan maluwang na yung daan, ay bigla yan bibelo. So parang low pressure na siya dito. So ang importante dito ay yung heat balance. Ito yung dapat nyong matutunan sa lecture na ito. Hindi lang yung kung ano-anong parts, kailangan din yung matutunan yung heat balance, kasi engineering ito, di ba? May mga computations na dito. So katulad nung sa thermodynamics, meron tayo ditong pH chart. Doon naman ay meron tayong HS chart or TS diagram. Dito ang gagamitin natin ay yung pressure enthalpy diagram, na yung mga pressure enthalpy diagram na ito ay yung sinend ko sa inyo sa Google Classroom ng iba-ibang refrigerant. So, umpisa yung sa compressor. Heat balance at the compressor. Ito yan, dito from 1 to 2. Kaya meron tayo ditong 1 and 2. Yung papasok sa compressor, kasi heat and mass balance ito, meron siyang mass na M, okay, mass flow rate, then meron siyang property na enthalpy, H1, and specific volume, small v, V1. Paglabas na dito, tatawagin natin siyang, kasi nasa point 2 siya, H2, or enthalpy at point 2, ito, nandito, yan yung final niya, and specific volume V2. So, dahil wala naman siya, hindi naman siya nag-bronze out, so kung ano yung mass flow rate na pumasok dyan, ay i-consider natin na parehas ng mass flow rate na lumabas. So dito, may panibagaw naman i-introduce, kasi yung compressor, hindi man siya gagana kung wala siyang nakakabit dyan na motor, di ba? So yung motor na ginagamitan ng kuryente, meron siyang tinatawag na work of compression. So papasok siya dito sa heat balance. So ang mga palabas ay yung 2, H2V2, ang papasok ay work of compression at saka yung H1, B1. So kung mag-energy balance tayo, energy and mass balance, so energy entering is equal to energy leaving. Familiar kayo dito sa thermodynamics. So ano yung energy entering? The mass times the enthalpy. So plus, yung entering pa rin yung WC, equal to the leaving, yung mass flow rate times the enthalpy at point 2. So by simplifying, we have WC is equal to mass flow rate times H2 minus H1. So madali lang, di ba? Paras lang yan nung ginagawa dun sa thermodynamics 2. Nandito yung definition, yung M na may tuldok sa itaas ay mass flow rate. Ito yung units niya, kilograms per second or pound per minute. Enthalpy is similar, kilojoules per kilogram or BTU per pound. So work of compression is either kilowatt or BTU per minute. So ang work of compression, pwede rin siyang specific work of compression. Pwede rin siyang in terms of kilojoules per kilogram kung hindi given ang mass flow rate. So makikita nyo naman yan sa mga solution. And V is the specific volume in cubic meter per kilogram or cubic foot per pound. Depende ang value sa hinihingi at saka sa graph. So yan ang sa compressor. So ang sunod ay yung condenser.
Sa condenser, simple lang, ang papasok ay yung galing sa 2 at lalabas 3, di ba? So, H3V3 ang lalabas, H2V2 ang lapasok. Then dito, dahil condenser siya, magbabawas siya ng heat. So, kaya siya nagko-condense kasi binabawasan mo siya ng heat. So, we will call that heat as QR or Q rejected. QR. So, magmamas balance ulit tayo or heat balance. So, energy entering is equal to energy leaving. So, ang papasok ay MH2. Ang palabas ay MH3 plus the heat rejected. So, heat rejected is equal to M times H2 minus H3 by simplifying this equation. So, next is the heat balance at expansion valve. So, expansion valve nandun, di ba? 3 to 4. So, yun yung drawing natin. So, ang papasok sa kanya ay mass flow rate times H3, V3, lalabas ay H4, V4 times the mass flow, and the mass flow rate. So, kung energy entering, energy leaving, since constant enthalpy naman yan, H3 dyan is equal to H4. Ang M ay pares din yan. Kung anong pumasok na mass, wala naman siyang branch, lalabas siya na pares pa rin. Kaya H3 is equal to H4 constant enthalpy. Makikita nyo naman yan dito sa graph yan. Straight na yan. So lastly, yung heat balance sa evaporator. So makita nyo yung evaporator, that is the process from 4 to 1, di ba? Gaya ng dati, yung papasok ay H4, B4 kasi from 4, at ang lalabas ay yung H1, B1 kasi nasa 1 siya. So, yung mass flow rate ay the same. Wala namang branch, wala namang nabawas. Pero dito sa evaporator, meron tayo ditong dadagdag na energy, yung QA. So, QA. So, bakit entering yung QA? Kasi ito yung heat. Okay? Ito yung heat na kinuha niya sa product. Ito yung kaya lumamig yung yellow or tubig, lumamig yung prutas kasi nag-release siya ng heat. Kinuha ng evaporator. Kaya pumasok siya sa evaporator. So, ganun yung, kaya papasok yung heat. So, ang heat and mass balance uli, yung papasok niya ay QA plus MH4. Ang palabas naman ay yung H1. So, or QA, yung heat added at the evaporator is equal to mass flow rate times H1 minus H4. Yan, 4 to 1. So, may importante dito na tinatawag tayong refrigerating effect. So, the quantity of heat that each unit mass of refrigerant absorbs from the refrigerated space. So, nangyayari yung refrigerating effect na yan dito sa kung saan nag-absorb, okay? Kung saan nag-absorb ng heat, siyempre doon sa refrigerated space. So, that is in from 4 to 1. So, we will have the symbol QE, small q, subscript E equal to H1 minus H4 dito sa, kasi parang change in enthalpy lang yan H4. H4 is siyempre maliit ang enthalpy nito kasi makita niyo naman sa graph. So pagpasok niya sa evaporator, madadagdagan yan ng heat, di ba? Ma-absorb siya ng heat doon sa prutas, sa tubig. Then paglabas niya, siyempre yung heat na yun, inabsorb niya is yung H1 na yun. So may change in enthalpy siya, H1 minus H4. Ito. So, yun ang refrigerating effect niya. Kaya tinawag siyang the quantity of heat that each unit mass of refrigerant. Each unit mass kasi per kilogram siya. So, yung kilojoules ng heat na inabsorb niya per kilogram nung refrigerant. Per kilogram yan ng refrigerant, hindi yan per kilogram nung product. Tatandaan nyo. So, hindi siya product as refrigerant ang tinutukoy dyan. So, itong refrigerating effect, pag minultiply natin to ng mass ng refrigerant, okay, tinatawag na siyang refrigerating capacity. Ang pagkakaiba niya ay yung unit, di ba? Kasi dito ay kilojoules per kilogram, dito ay magkakaroon na siya ng kilojoules per second or kilowatt or BTU per minute. So, kung makikita niyo, meron tayong panibagong equation na nagre-relate ng QE, yung refrigerating effect and refrigerating capacity. Mass flow rate is equal to refrigerating capacity divided by refrigerating effect. And the coefficient of performance
which represents the efficiency, is equal to, ano ba yung efficiency natin? So, in output divided by input. So, dito sa, makikita nyo, sa cycle, ang output lang naman dyan, yung napapakinabangan, yung QE, yung capacity, refrigerating capacity, dito. So, ano ang input sa cycle? Wala namang ibang pumasok dyan, di ba? Sa cycle, coming from outside, okay, na energy, kundi yung compression. So, kaya dito ay may work of compression tayo. Okay. So, by substitution, ito yung kalalabasan. Kasi ito yung equation ng work of compression, ito yung equation ng refrigerating capacity. So, pwede ka rin kumuha ng QE, okay, refrigerating capacity divided by WC, basta ang units ay consistent. Okay. Pwede kang gumamit ng QE in kilojoules per kilogram kung ang WC mo ay in kilojoules per kilogram rin. Tatandaan nyo yan. So, pwede itong QE maliit as long as na ang WC ay in kilojoules per kilogram din. So, let's have example. So, sabi dito, a standard vapor compression cycle developing 50 kilowatts of refrigeration using refrigerant 22 operates with condensing temperature of 35 and evaporating temperature of -10. Calculate the refrigerating effect, the circulation rate of refrigerant, the power required by the compressor, the COP, the volume flow rate measured at the compressor suction, the power per kilowatt of refrigeration, and the compressor discharge temperature. So, ituturo ko sa inyo dito yung kung paano yung pagkasunod-sunod na paano mo siya masosolve yung 7 hinahanap. Imagine isang problem, 7 ang hinahanap niya. So, tingnan natin. So, ang unang gagawin mo dyan ay i-sketch mo yung pH chart. Parehas lang ito nung sa thermodynamics. Yung pagkukuha natin doon ng, yun naman yung may boiler, di ba? Vapor compression system naman ito, yun naman ay the two-phase cycle, the two-phase system. So, dito gagamit tayo ng pH chart. So, palaging ilalagay nyo itong saturation line. Kasi nandito naka-attach yung ibang points ng pH chart. Gaya nung yung original na pinakita ko sa inyo, yung pH chart, constant entropy, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. So, yung 35 degrees na tinatawag doon na condensing temperature ay dapat nandito sa condenser. Kaya tinawag siyang condensing temperature. At yun namang evaporating temperature ay nasa evaporator naman. So, kung makikita nyo nung sa umpisa ng video ito yung condensation, ito yung evaporation. So, nandito dapat yung 35 at yung -10. Yan, ito. So, yung 35 ay yung condensing temperature, ito. Condensing temperature. And ang evaporating temperature niya is -10. So, syempre, kasi dapat, yung evaporating temperature mo, mababa. Kasi paano lalamig refrigeration mo kung mataas siya. So, nandito yung nangyayari yung refrigeration sa 4 to 1, sa evaporator. So, gagamit ka dito ng chart. So, yung H1, makukuha mo to, HG ito ng -10. Kasi makikita nyo naman, no, di ba? Nandito yung point na 1. Ano to? Saturated vapor line. So, -10 ang temperature. Pupunta ka lang dun sa chart niya, makukuha mo tong 401.6 kilojoules per kilogram. Hahanapin mo yung -10. So, punta kayo dun sa table ng R22. Yun namang H3, ganun din. Makikita sa table kasi nakadikit siya dito sa saturated liquid line. That is HF. HF kasi nasa liquid line, saturated liquid, at 35 degrees Celsius. So, makikita nyo naman sa chart kung nasaan siya. At pupunta kayo doon sa table, makukuha nyo yung value is 243.1 kilojoules per kilogram. Pag nakuha natin itong lahat, yung H1, 2, 3, and 4, masosolve nyo na lahat nung problem niya, nung hinahanap. So, ito yung, medyo to find H2. Paano natin mahanap yung
H2. So yung H2, we will use S1, the entropy at point 1 here. Babalik ka dun sa negative 10 degrees Celsius, hahanapin mo yung entropy. Hahanapin mo yung S1. Dapat doon ka magtumingin sa SG. Kasi bakit SG? Kasi nasa saturated vapor line siya. So at negative 10, makikuha mo yung 1.77. So tatahakin mo yung 1 to 2 na 1.77. Magdodraw ka dyan ng line. Katulad ng tinuro ko sa inyo sa nakaraang video. 1 to 2. So, yung line na yun, pag nag-cross siya dito sa 35 degrees Celsius, yun na yung point 2 mo. At doon makikita mo sa chart, magkakaroon ka ng 435.2 kilojoules per kilogram. So yung ito yung kanina, di ba? Pag pumunta ka sa table ng R22, refrigerant 22, hanapin mo yung negative 10 degrees Celsius, ito na yung mga values niya. H1 is equal to Hg, 401.555 or 401.6. Okay? Yung H3 naman, ito, is equal to H at 35. Ito naman, nandito yung 35. HF at 35 is 243.114 or that is equal to 243.4. So, malinaw, di ba? At yun namang S1, ano nga yung S1? That is SG. So, that is SG at negative 10. So, yung negative 10 nandito, so ito yung 1.76713 or 1.77 dito kanina. So, ganun kinuha yung mga value yan. So, pag nakuha mo na to, ang susunod mong gawin ay titingin ka dun sa actual na pH chart ng R22. Ito yun. Okay. The pH chart of refrigerant 22. Figure A4. Diba? Ito yung negative 10. Nakita nyo yan. Yan, negative 10. Ito yung line natin. Hindi lang nakasama kasi dapat kung sa tunay may paganon yan, di ba? Paganon. Sundan nyo yung yung paganon yan dapat. Ang kinuha lang diyan na part itong importante, yung palaging ginagamit sa chart. So, itong 10 ay ito yan, negative 10. So, pagkikita nyo, ito yung 401.6 natin. Okay. Kung dito ka babasa, estimatean kasi dito, hindi mo masabing 401.6 yan. Kasi 400 yan and 410. Pero kung dun naman sa table, eksakto siya 401.6. May point siya. Pero dito, pwede ka rin magbasa dito. At dito, mababasa natin yung 1.77, di ba? Na value nung S. So ito yung 1.77 na value ng S. Nandito. Okay. So, dun sa chart, siyempre dahil chart siya, hindi naman yan mapapa-eksakto ng, hindi mo siya mababasa ng 1.77. Pero makikita mo dito sa chart ay halos nandito siya talaga siya sa pagitan ng 1.76 at 1.78. So, dahil malapit siya sa gitna, pwede mo siyang estimate na as 1.77. So, magdodrawing ka ng line parallel to the constant entropy line, dito 1.78 sa pagitan ng 1.78 at sa pagitan ng 1.76. So, ito na yung drawing natin sa pH chart na red line. So, pagdating dito, hahanapin mo yung 35 nandito, di ba? 35 na condensing temperature. So, nandito naman yan sa pagitan ng 30 at 40. So, pag cross nyan, yun yung point 2. Ito yan ang point 2 dyan. Then, bababa ka vertically. Kung ano ang mabasa mo dito sa ibaba, yun ang H. So, pwede ka magbasa dyan ng 435, 434 sa estimate mo. Pero sa libro kasi na R22 nyan ay 435.2 yan. So, meron kasi yung superheated ito. Merong table ang superheated
refrigerant 22. Pero kung gusto nyo dito magbasa sa graph ay okay naman yan. Hindi naman yan mali. Although hindi ka makakakuha ng very exact na value. Pero okay naman yung estimation. Wag lang masyadong malayo. So I hope nakuha nyo yan. So dahil alam mo na yung H, di ba? Alam na natin yung H1, H2, H3, H4. Yung H4 ay, kung babalikan natin ay equal siya sa H3, di ba? Ayan. Equal siya sa H3. Kaya kung ano man nakuha nating H3 dito, that is your equal to H4. Kaya alam natin 1, 2, 3, 4. Then, we can now solve the problem. So, QE, sulat mo lang yung equation niya. Q is equal to H1 minus H4. Substitute the value. We have 158.5 kilojoules per kilogram. Letter B, the circulation rate of refrigerant in kilograms per second. So, pag sinabi natin circulation rate, yung mass flow rate. Kasi nga, kilograms per second. Titingin din kayo dun sa question kung anong hinahanap. Pag sinabing kilograms per second, ang ibig sabihin yan ay mass flow rate. Mass flow rate yan. So, pero tinawag ditong circulation rate. Pero pag nakita mo yung unit, mass flow rate ang hinahanap niya. So, kanina, tinuro ko sa inyo, ano bang mass flow rate? That is refrigerating capacity and refrigerating effect. Yung refrigerating capacity, madaling makita kasi 50 kilowatts. Ang sabi dun sa problem, kung ating babalikan yung problem, yan. Pag bumalik tayo sa problem, sabi dito, a standard vapor compression cycle developing 50 kilowatts of refrigeration. Makita nyo, 50 kilowatts of refrigeration. Ang ibig sabihin yan ay refrigerating capacity yan. Tatandaan nyo na yan. 50 kilowatts of refrigeration is refrigeration capacity yan. 50 kilowatts refrigeration capacity. So, kaya dito, yun ang ginamit nating value. Ayan, yung QE na malaki, capital QE, 50 kilojoules per second. So, yung QE naman is 158.5 kilojoules per kilogram. So, ang makikita mo dyan, pag nag-cancel yung kilojoules, ang matitira dyan ay ito, tataas yung kilogram per second. Diba? So, ganoon lang ang ano. So, letter C, the power required by the compressor in kilowatts. So, kung pag tinawag ng power, pupunta ka doon sa equation na WC, work of compression. Kasi the power required by the compressor. So, kukopyahin mo yung equation niya, H2 minus H1 times mass flow rate. Na-compute mong mass flow rate, alam mo yung H2, yung H1, then you can find now the 10.6 kilowatts. Sa letter D, the coefficient of performance. So, ang coefficient of performance, QE divided by WC. So, substitute again the values, 4.72. Ang coefficient of performance, this is always above 1. Kasi dapat palaging mas malaki yung refrigerating capacity kaysa sa work of compression. Siyempre naman, kung makasano, dapat mas malaki yung napapakinabang mo kaysa dun sa ibinibigay mo sa kanyang power. So, this must be always more than 1. Kaya pag nag-answer kayo ng COP na less than 1, parang palpak yung refrigeration system nyo. Then letter E, makita nyo, the volume flow rate measured at the compressor suction. So, nasaan yung compressor suction? Saang point ito? So, dito tayo, the volume flow rate measured at the compressor suction. So, the volume rate of flow at the compressor inlet requires knowledge of the specific volume of the refrigerant at point 1. So, bakit point 1? Kasi yung point 1, ito yung point papasok sa compressor. Suction, di ba? Suction siya. Ibig sabihin, doon tayo sa point 1 ma-refer. So, ano yung point 1? Kung babalikan natin yung, yung figure, ito yung point 1, di ba? Suction siya. Ito yung point 1, di ba? Yung suction. So, ano tong properties dito? That is negative 10 degrees Celsius. So, kung titingnan mo sa table A6, okay? Table A6,
hanapin mo yung negative 10 degrees Celsius uli, balik ka doon. Hanapin mo yung BG, di ba? Kasi doon sa saturated vapor line. Okay. So, mababasa mo siya 65.3399. Ito ay nasa liters per kilogram. So, you should convert this to cubic meter per kilogram para maging consistent ang unit mo. Kung 65.33 liters per kilogram yan, i-divide nyo yan ng 1,000 para magkaroon kayo ng cubic meter per kilogram. So, 65, 3 decimal places, magkakaroon ka dito ng 0.653 cubic meters per kilogram. Okay. Yun yung specific volume niya dun sa 0.4, which is nasa saturated vapor line. So, ang gagamitin mo lang dyan na equation ay yung volume flow rate is equal to mass flow rate times specific volume, or V, mass flow rate times the small v. Then, by substitution, 0.315 kg per second. Okay. Ano to? Ito yung mass flow rate na compute natin kanina times the specific volume. You will have now 20.6 liters per second or 0.0206 cubic meter per second. So, letter F, the power per kilowatt of refrigeration. So, pag sinabi mong power per kilowatt of refrigeration, ganito ang equation dapat yan, di ba? Power of refrigeration, yung 10.6 kilowatt, yung nag-compute natin. Okay? Tapos, ito namang 50 kilos, ito yung refrigerating capacity. Ito yung 10.6 kilowatt, ito yung sa compressor. So, balikan natin. The compressor power per kilowatt. Balikan natin. Ito. Yan. Work of compression is 10.6 kilowatt. Okay. Samantalang yun namang refrigerating capacity given 50 kilowatts. So, kung kukumpit natin yan, yan. Kasi power per kilowatt of refrigeration. So, 10.6 divided by 50. This is 0.212 kilowatt na power per kilowatt of refrigeration. So, the power, in-input mong power per kilowatt of refrigeration yan. And lastly, itong number 7, the compressor discharge temperature. Ano ba yung compressor discharge temperature? So, the compressor discharge temperature is the temperature of superheated vapor at point 2, which from figure A-4 is found to be 57. So, tingnan natin yung figure A-4. Yan. Ito yung point 2. So, ito yung point 2. Superheated vapor. So, yung temperature nun ay 57 degrees Celsius. So, tingnan natin, saan ba yung 57 dyan? So, this is 40, di ba? This is your 40 degrees Celsius. Yan. This is your 30. Pababa. Yan yung constant temperature line. This is your 20. And so on. So, ito yung 50, di ba? Kung 40 yan, kung 30 ito, 40, so 50, nandito yung 50. So, ang sunod yan yung 60. So, di ba malapit na siya dito sa 60, kumpara mo dito sa 50. So, pwede mo siyang basahin as 57. Nandito sa ibaba, di ba? Ito yung 60, ito yung 40 degrees Celsius. So, nandito yung 50. So, malapit na siya sa 60. You can read as 57, 58, pero hindi siya 56 and 59. So, pwede mo siyang sabihin na 57 or 58. So, yun muna guys, yan ang example ng vapor compression cycle, standard, simple vapor compression cycle. Next topic will be actual vapor compression cycle and vapor compression cycle with heat exchanger. So, yan muna. Sana mapag-aralan nyo mabuti. Salamat.